Kuya Jesus, pag-alabin mo ang apoy ng pag-ibig ko sa'yo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 tao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyenang babae at manugang na babae." Mapagpalang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Sa mabuting balita, sinabi ni Kuya Jesus, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito." Ang sinasabi niyang apoy ay hindi literal na apoy na nakakasunog ng bahay, kundi apoy ng pagmamahal sa Diyos, apoy ng kabutihan sa kapwa, apoy ng sigla sa paggawa ng tama, apoy ng panalangin at pag-asa. Ang apoy ay nagpapalinis at binabago nito ang nadadaanan nito. Halimbawa, ang ginto na dumaan sa pagdadalisay sa apoy ay nagiging isang napakagandang alahas. Ang minasang harina na dumaan sa apoy na pugon ay nagiging isang napakasarap na tinapay. Ang putik ay nagiging isang napakagandang paso kapag idinaan sa apoy. Ganito din ang nangyayari sa mga inaabot ng apoy ng pagmamahal ni Kuya Jesus. Ang apoy ni Kuya Jesus ang nagpapabago sa atin upang maging mabuti tayong mga anak ng Diyos. Ang apoy ay parang mga problema na dumarating sa ating buhay. Kapag may apoy, natutuyo at nalilinis sa mga dumi at madumi. Ganon din ang mga suliranin sa buhay natin. Kapag nakakaranas tayo ng problema, tumatatag tayo. Natututo tayong maging matapang, mas maunawain, at mas mapagpasalamat sa mga bagay na meron tayo. Si Kuya Jesus ay dumating hindi lang para magpasaya, kundi para turuan tayo ng tama at gisingin ang ating puso. Minsan, kapag tayo ay sumusunod kay Kuya Jesus, may mga taong hindi sang-ayon. Halimbawa nito ay kapag pinipili mong maging mabuti at mag-aral ng maayos, mayroong iba na ibubuli ka, mga away o kaya naman ay pagtatawanan ka. Pero tandaan mo, mas mahalaga na piliin ang tama kahit mahirap dahil ito ang nagpapakita na mahal mo si Kuya Jesus at gusto mo siyang sundan. Tandaan natin mga bata, ang mabuting gawa ay nakakahawa. Kapag nakita ng ibang bata na ginagawa mo ang tama, maaaring ma-inspire din silang gawin ang tama kahit nahihirapan sila. Kapag lagi mong pinipili ang tama, nahuhubog ang iyong puso at kalooban sa kabutihan. Natututo kang tumayo sa tama at maging matapang. Iyan ang nagagawa ng apoy ng pag-ibig ni Kuya Jesus. Tinutulungan tayong piliin lagi ang tama at mabuti nang siyang nagpapabanal sa atin. Mga bata, ano ang mga dapat mong gawin para magningas ang apoy ng pag-ibig mo kay Kuya Jesus? Una, magdasal araw-araw, makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Kapag naiintindihan mo ang kanyang mga salita at sinusunod, parang pinapaypayan mo ang apoy ng iyong pag-ibig at pananampalataya. Ikalawa, gumawa ng kabutihan sa kapwa, maging masunurin, matulungin at mapagpatawad. Kapag may ginawa ang iba na hindi mabuti, huwag sumabay, manindigan ka sa mabuti. At ikatlo, ipanalangin ang iyong pamilya lalo na kapag may hindi pagkakaunawaan sa bahay. Ipagdasal mo magkaayos at magkaisa kayo sa pagmamahal ni Kuya Jesus.